Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, gaganti na ba ang Pilipinas o hindi? Yan ang ating aalamin mga kapatid at pag-uusapan natin. Bakit nga ba sinabi ng Malacanang na hindi daw natin i-invoke ang Mutual Defense Treaty mga tol at hindi pa ito ang panahon? Pero ang sabi naman dito ay ang most powerful fighter jet daw ng Amerika ay nasa Pilipinas na. Well, pag-usapan natin to mga tol. At bago yan, wag nating kalimutan mag-subscribe mga kapatid dito kay Melvs Castle, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ayaw pa ng Pilipinas magdeklara ng digmaan. Hindi pa to kinukonsiderang armed attack. Yan ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam mo mga tol, pwede na tong sana sinabi ng Malacanang no. Pwede na tong mai-consider na armed attack pero hindi pa tayo handa at marami pa tayong sinasaalang-alang bago natin tuluyang i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Sana ganun hindi na yung nagpaligoy-ligoy pa kasi halatang-halata eh. Halatang-halata talaga lalo na yung sinabi ni Secretary Lucas Bersamin na hindi niya daw alam kung yung nakita niya bolo axe. Ay nako. Pabor ba kayo dito? Ang sabi kasi hindi pa tayo handa sa gera. Tayo ba talaga ang hindi handa sa digmaan o ang Amerika? Nangangahulugan kasing may inaantay pa ang Pangulo. Tapos hindi nyo ba nahahalata? Nasa Pilipinas na ang long-range ballistic missile ng US Army na kayang pasabugin ang China. Kulang pa yan. Tapos kakadating lang sa Pilipinas ang pinakamalakas na fighter jet ng US, ang F-22 Raptor. Permanente na ring nakadeploy sa Pilipinas ang B-52 bomber aircraft. Mga ganto ang inaantay ni PBBM. Dadating at dadating kasi tayo sa puntong aatakihin tayo ng China. At ang gusto ni PBBM pag nangyari yan, gaganti tayo pabalik sa pamamagitan ng pag-atake rin sa Chinese. Well, itong pinapakinggan natin mga tol is personal opinion yan ni Melvs Castle, no? Pero hindi yan nangangahulugan na yan talaga yung gusto ni PBBM mangyari. No? Kasi kung titingnan natin mga tol, wala sigurong presidente o kahit na sino mang tao ang gugustuhin na yung kanyang bansang pinangungunahan o pinamumunuan is papasok sa gera kung saan ay araw-araw niyang mababalitaan may nasawing sundalo, may lumubog na barko, nauubos na yung ating supply ng mga missile, nagdaratingan yung mga missile, itago niyo yung mga Pilipino, kailangan na natin ng mga panibagong dagdag puwersa na sundalo. Ayaw ng ganun ng kahit na sino ang presidente mga tol. Kahit na sabihin natin na marami tayong tulong na makukuha sa iba't ibang mga bansa, mga tol, maniwala kayo, walang presidenteng magnanais na yung bansang pinamumunuan niya is papasok sa gera na kung saan makikita niya unti-unti o mabilisang bumabagsak yung ekonomiya. Maraming mga taong nagrarally, nagwewelga kasi wala nang makain. Ang taas ng presyo ng gasolina, ang taas ng presyo ng mga bilihin, 'di ba? Walang presidente may gusto ng ganon, mga tol. Kahit ikaw kung magiging presidente ka, ayaw mo ng ganon, 'di ba? Ang gusto mo lagi peace of mind, 'di ba? Tuloy natin. Probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. About the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Pabor ang ilang war expert kay Pangulong Marcos. Hindi pa to panahon. May oras din niyang China. Dahil pag nagpadalos-dalos ang desisyon ni Pangulong Marcos, maraming mga Pilipinong inosenteng madadamay sa gulo. Totoo. Maraming mga gusaling masisira. Chill lang dapat tayo. O para sa mga Pilipino mga tol, ito yung nire-recommend ko, lalong-lalo na dun sa mga nagiinit na. Sa comment section na babasa natin mga tol. Alam natin minsan nadadala tayo ng emosyon. Pero after nyo maglabas ng sama ng loob nyo, i-search nyo na lang dito sa YouTube yung mga nagaganap na labanan sa ibang bansa, Middle East. Bahala kayo dyan. Meron nang nangyayaring labanan ngayon mga tol. Panoorin nyo kung ano yung buhay na meron yung mga residente doon.
yung mga citizens do'n. Tignan niyo kung gano'ng buhay ba yung gusto ninyong sapitin, mga tol. Tatandaan ninyo, mga tol, mahirap na bansa lang ang Pilipinas, hindi tayo gano'n kasigurado na talagang matutulungan tayo ng Amerika. Ang gusto lang natin makita sa ating mga kasundaluhan, mga tol, hindi naman yung makipaglaban talaga sila sa giyera. Ang gusto lang natin makita sa mga kasundaluhan, hindi yung puro paawa. Alam niyo yung gano'n, puro paawa na ginanito kami ng China, ganyan kami ng China. Kumbaga kahit papaano matuto naman tayong pumalag kasi meron tayong ipinaglalabang bansa, o meron tayong ipinaglalabang teritoryo, 'di ba? Sundalo sila, na-train sila diyan, 'di ba? Kailangan lang talaga makita ng pumapalag tayo kahit papaano. Pero hindi naman to the point na talaga makikipagputukan ka dun sa mga yun, 'di ba? Na na magde-declare na tayo ng giyera, hindi naman siguro gano'n. Yung tipong wag kang pumayag na agawan ka ng baril. Yung tipong gano'n, mga tol, 'di ba? Concerning, and in fact, I would characterize it as a further escalation of what's happening there. I wouldn't characterize it as something that really amounts to an armed attack. It would usually involve deaths and widespread destruction of facilities. So right now, what happened, although it's quite serious, and many people think, and I also tend to think, that it's just a matter of time before someone actually gets killed. But right now, it's not yet an armed attack. Ang gustong mangyari ng China magkaputukan na. Inuudyok ang militar na magkagera habang maaga pa. Iniiwasan rin kasi ng China mas dumami pa ang dumating na military asset ng US sa ating bansa. Kaya asahan raw na mas papalalain pa to ng mga Chinese. Pero maganda raw ang utos ni Pangulong Marcos na maximum tolerance. Ang kaso nga lang nagiging talunan tayo sa harap ng publiko. Totoo. Yun ang nga talaga yung nakikita, mga tol. Nagiging talunan tayo na sinasabi ng mga sundalo. Lumaban tayo, hindi natin basta-basta hinayaan na makuha nila yung mga baril at masira yung mga barko natin. Pero yun nga, no, nasira yung mga barko. Binutas, pinagpapalo yung navigation equipment, kinuha yung mga armas nila, kinuha ng Coast Guard, mga tol, biruin mo. Tapos lumaban tayo with the bare hands. Hindi natin alam kung kailangan ba natin maging proud dahil lumaban sila, o yun na yung laban nila, mga tol, di ba? Well, hindi natin alam, mga tol, kung ano pang masasabi natin tungkol doon, pero at the same time kasi, mga tol, ayaw natin ng giyera. Pero gusto nating makitang pumalag naman sila at maipakita natin na talagang, "Uy, teka, amin tong West Philippine Sea." 'Di ba? Kasi ang nangyayari, mga tol, dito sa Pilipinas puro tayo pa press briefing, press con, nakikita natin. Papaawa tayo sa iba't ibang mga bansa. Nagmumukha na talaga tayong kawawa, mga tol. Tingnan mo tong barkong nasa picture na 'to, 'di ba? Diyan nangyari sa tapat niyan, sa tabi mismo na niyang nangyari yung video. Mukha ng kawawa, biruin mo yung outpost natin, mga tol, tayo lang ata sa buong mundo may outpost ng bulok na barko, Tayo lang ata sa buong mundo ang may outpost na bulok na barko, 'di ba? Ay naku po, kawawang Pilipinas. Pre, ano tayo dyan, concern tayo dyan dahil yun exactly yung hinihintay nila. Na magkaroon ng putukan para re-respakan nila ng full force. No? And you'll notice na naka-deploy, ang laki nung naka-deploy nilang forces ngayon. No? Tama, yun ang gusto ng China. Tama to si Batong Bakal. So, given yung overwhelming deployment, yung deployment nila ng overwhelming forces, no? Pag nag-umpisa yan, no? Siguro daw, babanatan na nila lahat. Mhm. Hindi rin naman natin gusto yon, no? Hindi naman sa hindi tayo handa, kundi talagang mismatch yung available forces natin at sa kanila, no? And yung resources available to them for a prolonged conflict with us. Kaya as much as possible, iwasan natin yon. And dapat, we should never be the one to file the first shot. Galing. Tama nga naman. Hindi natin kailangan magpaputok kasi kapag ginawa natin yon, isang radyo lang nila, darating yung Navy nila, talagang baka lumubog na tong BRP Sierra Madre, baka inaatake na nila ng bomba yan. Essentially. Kung kayo kaya ang tatanungin, tama lang ba ang naging desisyon ni PBBM na wag muna tayong magpadalos-dalos? May araw talaga yung China. Ayan, magandang tanong, mga tol. Ikaw, comment ka na lang sa ibaba. Ano masasabi mo tungkol dyan sa tanong na yan, no? Pwede ka magbigay ng iyong komento at ng iyong reaction sa ibaba. Kasi malungkot man isipin, mga tol,
talagang mismatch. Sabi nga ni Professor Batumbakal, talagang wala tayong kalaban-laban dahil sobrang napakahina ng ating puwersa, napakahina talaga ng Pilipinas, mga tol. Yung barko kanina, eto yung BRP Sierra Madre, yan ay mukha ng korapsyon, mukha ng pagpapabaya ng ating bansang Pilipinas, mga tol. 1999 yan, no, inilagay diyan, 'di ba? Marami ng presidente dumaan, walang nangyari diyan, nabulok lang. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Showball D. Peace out.